Mga kapatid ko sa pananampalataya, narito muli ang ating channel para magbigay ng paglilinaw do sa mga nagko-comment po sa ating YouTube channel na kung saan ay itong mga taong ito walang pangunawa sa mga kasulatan. Kaya bibigyan po natin ito ng magandang pagpapaliwanag, magandang pagpapalinaw kasi nilalabo nila binabaliktad nila na kung saan tayo daw yung hindi nakakaunawa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Iyang kasulatan niyan ay para maintindihan natin dapat magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos. Kaalaman mula sa Diyos. Kasi pag hindi mula sa Diyos ang iyong diwa, hindi ka pinapatnubayan ng espiritu ng katotohanan, hindi mo talaga maunawaan ang nakasulat. Kaya ito, bibigyan natin ng paglilinaw itong komento ni MJ Tumang. Dito sa channel nito, wala pong tinatawag na para pagdebatihan ang mga bagay-bagay sa kasulatan, kundi ang channel nito nagbibigay linaw lang po sa mga taong namamali sa diwa. At doon sa mga nakikinig, tandaan po natin, nasa inyo po ang decision, magkukumpara po kayo kung sino yung nasa katotohanan. Kaya ang ating aral, nasa aral ni Kristo. So, titingnan natin kung ang kanilang mga aral saan ang galing. Ikukumpara natin yung kanilang mga aral, saan ba manggagaling. So, yung ating aral na itinuturo dito, manggagaling kay Jesus. So, titimbangin natin ang dalawang bagay nito. So, basahin natin ang komento ni MJ Tumang. Ito po ang kanyang komento. Ikaw lang po ang walang koneksyon sa mga apostol. Kami, meron. Ibig kong sabihin ay apostolic succession. Sabi mo, nag-iisa ang apostol na inyong kinikilala, ang Panginoong Hesus. Ibig mo pong sabihin ang 12 apostol, hindi ninyo kinikilala? Kay Apostol Pedro, ibibigay ang susi ng langit. Hindi mo po kinikilala yon? Suwail ka po sa Panginoong Hesus kung ganyan ang isip at aral mo. Okay, so bigyan natin. Medyo may katapangan ng kanyang mga pananalita dito sa kanyang ikinomento. Kasi pagbabasahin mo talaga meron tono di ba? Kaya tayo, magbibigay lang tayo ng paglilinaw dahil mahal natin ang mga kaluluwa na naliligaw na kung saan ay may parating natin sa kanila yung tamang diwa sa pagbabasa ng kasulatan. So ngayon, i-analyze natin, iisa-isahin natin yung kanyang sinabi. Ang sabi niya dito, ikaw lang po ang walang koneksyon sa mga apostol. Kami meron. Ibig kong sabihin ay apostolic succession. So ngayon, inilinaw na niya dyan, sila daw ay panig sa apostolic succession. Yun ang sabi nila di ba? May connection sila sa mga apostol. Sabi po dito, ulitin natin, ikaw lang po ang walang koneksyon sa mga apostol. Kami meron. O ibig sabihin, may connection sila sa mga apostol. So, titingnan natin. Sino-sino ba itong mga apostol na ito? Unang-una, saan galing ang mga apostol na yan? Di ba? Mangingisda. O aalamin natin ang mga trabaho ng mga ito. Di ba? Mangingisda lang yan. Ang mga yan. At ang iba ay mga tax collector. Di ba? At iba't ibang mga trabaho. So, aalamin natin para makita mo. Dati ba sila may connection na sa Panginoong Hesus? Di ba't wala? Nagkaroon lang sila ng connection noong tinawag ni Hesus ang mga apostoles. O di mamalinaw? Noong sila'y tinawag, kung mababasa mo, sa Mateo chapter 10 verse 2, doon iniisa-isa ang lahat ng 12 alagad para tawagin at mangaral. Diba? Ngayon, kasama lang ni Jesus para matutunan nila ang salitang pananampalataya. Diba? Lalong-lalo na si Pedro. Nung pumunta ng lawa ng Galilea at liliban sila, nung nakita si Jesus sa lumalakad sa ibabaw ng tubig, di ba? At ang gusto ni Pedro ay, Panginoon, kung nais mo, pumunta ako dyan sa iyo. Halika.
Ano nangyari kay Pedro? Nag-alinlangan. Oh, Panginoon, lumulubog ako. Ano sabi ng Panginoon? Kay liit ng inyong pananampalataya. Isipin mo yung mga apostol na yun. Marami nagdududa. Si Judas Iscariote, di ba? Nag-tridor pa. Sige nga, kung kayo'y talaga apostolic succession, bakit itong mga apostol na ito ay puro failure? Ang nangyayari, sabi nyo, succession, mapapako ang ating Panginoong Hesukristo, di ba si Pedro po ay itinatanggi si Jesus. Hindi ko kilala ang taong yan. O sige nga. Kung apostolic succession, bakit ang daming mga failure ang mga apostolic nito? Tandaan ninyo, lahat ng aral at turo hindi nanggaling sa mga apostol. Naturuan ang mga apostol, sino-sino lang ang nakapagsulat, di ba? Si Pedro, si Santiago, si Juan, at saka si Jude. Yun ang mga kapatid ni Jesus sa laman. Isama din natin yung sumulat ng Ebanghelyo, di ba? Sina Mateo, Mark, Luke, and John. Sila yung mga sumulat para maalaman natin yung mga naganap at nangyari sa ating Panginoong Hesus. Yan ang dapat yung maalaman. Karamihan ang mga sulat ay kay Apostol Pablo. O ngayon, baka naman ikaw ay Apostol Pablo ka rin. Ano? Lahat ba ng turo ni Apostol Pablo nanggaling sa kanya? Kung babasahin mo yung aklat, chapter 9, doon siya tinawag, dati nga ang kanyang ginagawa ay pinag-uusig niya ang bawat Kristiyano, lahat ng tagasunod ni Jesus. So nagkukwento lang ako sa iyo kasi para malaman mo, no? Kung babaybayin natin ang kasulatan, yun din naman ang nilalaman eh. Si Apostol Pablo, isang talamak na mandirigma, di ba? Isa siyang pariseo, alam niya ang batas. Sa batas po ng kanilang, sa mga Hudyo, bawal pumatay. Ay dahil nga sa pagsunod nila sa kanilang mga ninuno, na huwag ang kanilang relihiyon ay huwag madungisan, sila din ang dumudungis eh. Ang sabi sa kanilang kautusan, huwag kayong papatay. Ay pumapatay na sila, di ba? Ipinapatay pa nga ng mga Hudyo ang ating Panginoon Jesucristo. Pagpasensyahan mo kung kita'y nasesermonan kasi kailangan mong ng sermon para matauhan ka. Hindi kaya siguro nagbabasa, no? O ngayon, itutuloy pa natin itong sinabi mo. Sabi mo, nag-iisa ang apostol na inyong kinikilala ang Panginoong Hesus. Ibig mo po bang sabihin ang 12 apostol hindi ninyo kilala? Di ba't pinaliwanag ko nga sa iyo? Yang 12 apostol yan tinawag. Binabaliktad mo naman eh. Pinakikilala ko nga sa bawat topic ko, may tinawag ang ating Panginoong Jesucristo, 12. Pang-13 si Apostol Pablo, kung tutuusin. Diba? Ibinukod si Apostol Pablo na mangaral ng Ebanghelyo para sa mga hindi Hudyo. Ang kagandahan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Israelita at sa mga hari. Diba? Ang layunin ng Apostol Pablo na ang paglilingkod niya, tinawag siya ng Panginoong Hesus para ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa mga hindi Hudyo, sa mga Hudyo, sa mga Israelita, at sa mga hari. O, di ba? Ang dami. 4 na kategoryon. Unang-una, sa mga hindi Hudyo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, yung Ebanghelyo ng Diyos, yung mga aral at turo. Nakita mo? Pangalawa, sa kanyang kalahing Hudyo. Dahil si Apostol Pablo po ay isang Hudyo. Sa mga Israelita, dahil po meron pong 12 lipi ang bayang Israel. Amen? Kung alam mo lang, kaya siya'y humarap sa bawat hari, di ba? Inusig siya. Kung alam mo lang kung sino yung mga hari ng panahon yun, di ba? Siya pinag-usig. Kung natatandaan mo, si Apostol Pablo ay nakakadenang tanikala.
Kaya pumunta siya sa mga hari para ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Yun ang layunin niya. Kaya si Apostol Pablo ay nagmisyon sa Asia, di ba? Sa paligid, sa Efeso, sa Pilipos, sa Thessalonica, sa Corinto, di ba? O ngayon, ako sabi mo, hindi ko kilala. Ayan, pinakikilala ko sa iyo. MJ Tumang, o ito pa, sabi mo, kay Apostol Pedro ibinigay ang susi ng langit, hindi mo ba kinikilala yun? Suwail ka sa Panginoong Hesus. Aba, hindi ako suwail. Iyan, baka ikaw ang suwail sa Panginoong Hesus. Ibinibigay mo yung karapatan, yung susi kay Hesus, hindi kay Pedro. O, yan ang magiging topic natin ngayon. Diyan ka nahuli. Diyan ka nadaya ng iyong leader. Kung leader ka man, marami kang maluloko. Ikaw pala manluloko. Mandarayang mangangaral. Mantakin mo naman, yung sinasabi mo, ito ha, uulitin ko. Kay Apostol Pedro, ibinigay ang susi. Di ba't ang susi ibinigay ng Ama sa Panginoong Hesus, hindi kay Pedro? O, yan ang magiging topic natin. Pakinggan mo ito, ha? Babasahin ko para sa iyo. Nang sa ganoon, matauwang ka. At yung mga kasamahan mo na ang paniniwala ay apostolic succession, o yan. Yung pala naman pala, nasa mga apostol ang inyong pagtitiwala. Nasa apostol ang inyong mga aral. Sapagkat ang mga aral ng mga apostol, galing din yun kay Jesus. Tandaan mo yan. O ngayon, ipapalino ko sa iyo. Hindi kita ipapahiya, kundi ang channel nito nagbibigay linaw para doon sa mga taong ganyan ang diwa, namamali sa diwa, nangangaral ng mali, nangangaral ng kasinungalingan. Mapapahiya talaga kayo sa harap ng Panginoon kapag hindi nyo inayos ang inyong mga aral. Uulitin ko tanong mo ha. Sabi mo, kay Apostol Pedro ibinigay ang susi. O ito, alamin natin sa mga kasulatan. Magbabasa po tayo ha. Umpisahan natin dito sa Mateo chapter 16 verse 15. Dito tayo mag-uumpisa at tatapusin natin ito kung hanggang saan nasasakop yung pangungusap. Basahin natin, no? Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Ibig sabihin po, nagtanong ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, sino si Jesus para sa kanila? Anong sagot ng mga alagad o ni Pedro? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, tandaan po ninyo, no? Si Kristo, kinikilala nila na Kristo at anak ng Diyos na buhay. So, malinaw po yun ha. Huwag nyo nang tatanggalin sa inyong kaisipan na ang Kristo na tinatawag ay anak ng Diyos na buhay. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. So, malinaw. Para makilala ni Apostol Pedro, si Jesus, ang nagpahayag ay yung Ama. So, malinaw sa talatang yan. Ituloy natin. At ngayon, sinabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang tanong, paano unawain yan? Uulitin ko, no? Sabi dito, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro. Di ba? Sino yung nagsasalita? Ang sabi kay Pedro, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, sinong tinutukoy? Sa kanya ba yung bato? Siya ba yung bato? Ang sabi dito, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong, sino ang namumuno ng iglesia? Ang pagkakaalam niyo si Pedro? Hindi. Si Kristo ang ulo ng iglesia. O basahin natin muna bago natin balikan yan ha. Kasi hindi kayo nakakaunawa. Pag sinabing ang Diyos ang nagtayo ng iglesia, dapat alam ninyo kung sino ang ulo ng iglesia. Dapat alam ninyo yon. O basahin natin dito sa aklat ng, o basahin po natin sa mga sulat ni Pablo. Dito sa Efeso chapter 5 verse 23, kung alam mo yan. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo,
na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Di ba't malinaw? O ngayon, ay di namamali ka sa diwa. Kasi kayo, hindi kayo nag-iisip ng tama. Ayaw niyong unawain ang mga talatang ito. So, balikan natin, ano? Balikan natin itong talatang ito natin pinag-aaralan. At ngayon, sinasabi ko sa ikaw, Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, ang Diyos magtatayo ng iglesia. Sinasabihan si Pedro na yung batong iyon ay si Kristo, na siya naman ang mamumuno doon sa iglesia. Di ba? O ngayon, balikan natin ang tanong mo. Kasi ang sinasabi mo pa dito, kay Apostol Pedro ibibigay ang susi ng langit. Hindi mo po ba kinikilala yun? Aba, kinikilala ko si Apostol Pedro. Pero yung susi, hindi sa kanya ibibigay. Dito sa Panginoong Hesus. At huwag mo kong huhusgan, ako Israel. Itatama ko lang sa iyo ang tamang pangunawa sa talatang yan. Tingnan mo ha. Sinabi mo ko Israel, ang unawa mo kay Pedro ibinigay yung susi. Kung mapatunayan ko sa iyo, kay Jesus ibinigay yung susi sa ating Panginoon sa Kristo. Okay ha? Ituloy mo lang sa verse 19 para matauhan ka. Hindi ka nagbabasa ng kasulatan kaya hindi ka nakakaunawa. Nakinig ka lang hindi ka nag-usisa sa kasulatan. Tamo, inuusisa natin para maintindihan mo. Ituloy natin sa verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. Tuloy natin. Pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ngayon, may napansin ka diyan? Anong sabi dito sa 19? Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kay Pedro ba ibibigay yung kapangyarihan ng Diyos? Puntahan natin sa ibang salin para maunawahan natin, no? Diyan pa rin sa 19, hindi tayo lalayo. Yung sinasabi mo na, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino ibibigay? Iniisip mo kay Pedro. Tuloy natin. Ang sabi dito, ulitin natin ha, para maintindihan ninyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa at tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sinong tinutukoy diyan? Ituloy mo sa 20 para malaman natin. Nang magkagayoy, ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Di si Kristo nga po yung pinagbilinan na ibibigay yung susi. Yan no? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kay Kristo po yung tinutukoy, hindi kay Pedro o di namamali kayo sa diwa. Para maintindihan natin, kung si Pedro ba ang may hawak ng susi, parang gano'n ang pagkaunawa mo, no? Sabi mo dito, no? Kay Apostol Pedro, ibibigay ang susi ng langit. Taga-langit ba si Pedro? Taga saan si Jesus? Di ba taga-langit? Taga saan si Pedro? Di ba taga-lupa? Di ba? Malinaw ang sinasabi dito, kung uunawain mo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Taga-langit ba si Pedro? Sige, pag-isipan mo yan. Kaya para malaman mo, ito pang isang sagot dito sa mga sulat po naman ng pahayag 1:18 para maintindihan mo upang malaman mo yung tinutukoy dyan ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Basahin natin. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay.
Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay sa ibang salin. Diyan din ha, hindi tayo alis. Para lang makita ninyo, yung authority at kapangyarihan ibinigay kay Jesus. Punta natin dito sa ADB. Diyan din po sa Apokalipsis. Ang ating binasa, kasi may kanya-kanyang version yan, para maintindihan natin yung aklat ng pahayag, yan din ay tinatawag na Apokalipsis. O basahin din natin, yan din sa version na yan. At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. O, di ba't malinaw? O, patunayan mo yan. Yung sinasabi mo na ako'y suwail, yan o. Balik ko sa iyo. Suwail ka sa Panginoong Hesus. Ikaw ang nagiging suwail kasi kinukuha mo yung susi na para kay Jesus. Bakit mo ibibigay yung susi kay Pedro? Hindi po siya. Wala siyang karapatan na maghawak ng susi. Ang may karapatan na humawak ng susi si Jesus. Ibinigay na nga ng Ama ang kapangyarihan sa Kanya. Hindi mo naiintindihan? O ibabasa ko pa sa iyo. Alam nyo, kayong mga tumutulig sa channel ito, salamat. At nabibigyan tayo ng pangunawa sa inyong mga tanong, ano? At nagiging content pa. Ano? Salamat sa mga tanong ninyo dahil maraming maliliwanagan. Dahil do sa inyong mga maling aral, yung mga tagasunod nyo pag naunawa nito, aalis sa inyo. Kasi mali ang turo ninyo eh. Hindi nyo maipaliwanag ng ayos, hindi nyo maipaliwanag ng tama. O ito, ibabasa ko sa inyo. Para maintindihan nyo, ibinigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa anak. Gusto mo bang malaman yun? Gusto mo bang malaman? Narito ang channel ito. Kaya kung gusto mo mag-subscribe, mag-like sa channel ito, yan. Para makita nyo, ang itinuturo dito ay pawang katotohanan. O, basahin na natin. O yan, ang sabi po diyan, at lumapit si Jesus sa kanila. Saan sa kanila? Sa mga apostol. Sinabi ni Jesus sa mga apostol. Kasi ang iyong gusto mong pakinggan ay mga apostolic succession. Itong ang sabi ni Jesus sa mga apostol eh. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. O, di ba? Ibinigay ba kay Pedro ang susi? O, namamali ka sa diwa. Di ba? O, yan, no? At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nakita mo? Hindi kayo nagbabasa ng kasulatan. Kasi ang inyong diwa, mayapat may nagturo sa inyo, yun ang inyong pinakinggan. Kasi ang inyong pangunawa, yan, apostolic succession kayo. Ang mga apostol may kamatayan. Si Kristo, bagamat may pagka-apostol, wala siyang kamatayan. Kaya kung may lulutang sa panahon natin ngayon ng mga apostol, bulaan yon. Kasi si Kristo ay hindi pwedeng palitan yung kanyang pagiging tungkulin. Sapagkat nasa kanya yung mga katangian na hinahanap ng Diyos. Yung pagiging propeta na kay Kristo. Pagiging pastor na kay Kristo. Yung pagiging apostol na kay Kristo. Kaya baka iniisip mo, itong sinasabi mo dito, no? Apostol na inyong kinikilala ang Panginoong Hesus? Di ba? Ibig mo po bang sabihin, ang 12, hindi niyo kinikilala? Kinikilala namin, yung 12 apostol, alagad nga niya, tinuruan na ipagpatuloy yung mission niya bago siya umakyat ng langit, di ba? Kaya nga bago siya umakyat ng langit, tumawag pa ng isang apostol para nga sa mga hindi Hudyo. At itong 12 apostol para sa 12 lipi. Yan ang dapat nyong maintindihan. Baka sabihin ninyo, di ba't namatay si Judas? Oo, at namatay. Di 11 nga naman. Bago sila mag-mission, di ba't pumili si Pedro ng isang kapalit ni Judas at ang ipinilit ay si Matias? Di 12 pa rin. At si Apostol Pablo naman ay para sa mga hindi Hudyo.
at doon din sa mga hindi Hudyo at sa mga Israelita at sa mga kapwa niya Hudyo at maging sa mga hari. Malinaw naman eh. O babasa natin, no? Malaman mo na siya'y tinawag ni Jesus para maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. O ito, mga Gawa, chapter 9, verse 15, para malaman mo yung tungkulin o ipinapagawa ng ating Panginoon Jesucristo kay Apostol Pablo. Basahin natin. Dapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaraon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. O di ba? Si Apostol Pablo tinatawag na sisidlang hirang. Yan o. Si Apostol Pablo ay tinawag na sisidlang hirang. Para kay Jesus, upang dalhin ang aking pangalan. O yun. Dala-dala ni Apostol Pablo ang pangalan ng Panginoon Jesucristo sa harapan ng mga hintil. Ibig sabihin ng hintil, mga hindi Hudyo, at mga hari at ng mga anak ni Israel. O yan, mga anak ni Israel, ni Jacob, yung 12 lipi. Naiintindihan mo ba? O ngayon, naipaliwanag ko na ba sa iyo ng maayos? Salamat sa iyong komento dahil nagbigay tayo ng magandang content para maliwanagan ng mga tao sa tanong mo. Okay na po ba? Sana hindi ako nagbigay sa iyo ng saman loob, kundi inilinaw ko lang ang mga bagay na inyong ibinabati ko sa akin. So ngayon, recap tayo. Balikan natin ang tanong mo para maunawaan mo ang mga bagay na ito. Para sa ililinaw na ang lahat, babasahin ko uli ang kanyang tanong para ipalinaw ko ang ating naging topic. Ikaw lang po ang walang koneksyon sa mga apostol. Wala po kong koneksyon sa mga apostol dahil patay na. Dahil ang mga apostol din, wala silang koneksyon dati, nagkaroon lang sila ng koneksyon nung tinawag sila. Amen? Nagkamamatay na sila, ngayon tapos na ang kanilang misyon. At si Kristo magpapatuloy. Kaya siya yung apostol na hindi mapapalitan. Nasa kanya kasi yung katangian ng pagiging apostol. Malinaw? Walang koneksyon sa mga apostol. Kami meron. Ibig kong sabihin, apostolic succession. Yan. Kayo pala, mga apostolic succession. Gumawa kayo ng sarili ninyong programa na kung saan ang inyong samahan ay apostolic succession. Wala namang ganyang mababasa sa kasulatan na apostolic succession. Puro failure nga ang kanilang ginagawa. Di ba? Noong dumating lang ang Santong Espiritu, doon lang sila naging maayos. Dahil sinamahan sila ng Santong Espiritu. Yan ang dapat mong malaman. Nagabayan sila ng Santong Espiritu para maipahayag nila ng tama. Dahil ang tungkulin ng Banal Espiritu, tumulong, gumabay, ipaalala yung mga bagay na inituro ng ating Panginoon Jesucristo sa mga alagad. Di ba? Ang linaw? Ang linaw-linaw ng ating mga pinag-uusapan dito. Wala kayong ganitong diwa. Wala kayong ganitong karunungan kasi ang inyong pinagmamalaki, magtayo kayo ng sarili ninyong kaparaanan. Parang ganito yung sinasabi ni Jesus. Pakita ko sa inyo ang sinabi ni Jesus. Para maintindihan ninyo yung mga bagay na pinagsasabi ninyo. Hindi kayo nakakaunawa. Di ba? Basahin natin dito sa Marcos 7:7 para maunawaan mo ang mga bagay na ito. Si Jesus mismo ang nagsasabi Marcos 7:7. Dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan. Utos lang ng tao yan. Yang inyong mga aral na yan. Kaya, walang kabuluhan ang inyong pagsamba. Walang kabuluhan ang inyong paglilingkod. Dahil ang inyong pinakaaral, yan. Utos lang pala yun ng mga tao. Kaya dito, natimbang na natin. Dito ko napatunayan. Yung itinuro ko, aral ni Kristo. Yung itinuturo ninyo, aral ng mga tao. Kaya namamali ka sa diwa. So ngayon, balikan natin tanong mo, sino ang maling aral? Di ba kayo? Bakit sinasabi mo pa na, sabi mo, nag-iisa ang apostol ng inyong kinikilala, ang Panginoong Hesus? Totoo naman. Nag-iisa yung buhay na buhay yan ngayon. Nasa langit. At babalik siya
para sunduin yung mga taong sumusunod sa kaparaanan niya. Kaya kung hindi ka susunod sa kanyang kaparaanan, pagbabalik niya, hindi kanya isasama. Kasi ang aral ninyo, hindi galing sa kanya, galing sa mga tao. Nakuha mo? O yan. Sana po, nagkaroon po tayo ng linaw, no? Ito pa, lilinawin natin. Yung sinasabi mo pa na kay Apostol Pedro ibinigay ang susi. O di ba, nalalabuan ka diyan? Kay Jesus ibinigay yung susi. O ulitin natin. Ano? Babasahin natin para mas malinaw pa ulit. Basahin natin dito sa aklat ng Pahayag 1:18. Okay? Para maintindihan natin. Sabi dito, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi. Uulitin ko ha. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Yan, malinaw. Si Kristo ang tinutukoy diyan. Ngayon, para maintindihan mo ha, MJ, Tumang. Bigyan mo ng comparison, ano? Si Pedro, patay. Diba? Patay. Wala namang, hindi pa nabubuhay na muli. Si Kristo, ikatlong araw, binuhay na muli ng Ama. So hanggang ngayon, buhay si Kristo. Naroon sa piling ng Ama. Pagkumparahin mo, paano siya pagkakatiwalaan kung patay siya? Dapat, pagkatiwalaan ng Ama, doon sa nabubuhay magpakailanman. Kaya nga, na kay Jesus, yung mga susi, siya po ang humahawak. Sa kanya, ibinigay. Siya ang may karapatan na humawak ng mga susi. Amen po ba mga kapatid? Agree ba kayo sa aking paliwanag? Kaya si MJ Tumang, nalalabuan, naway maligtas ang kanyang kaluluwa pagdating ng panahon. Diba? Si Kristo, buhay na buhay. Naroon sa kanan ng Diyos, nakaupo. Siya naghahari doon sa langit. Para hawak niya yung susi. Siya ang may hawak ng susi. Yan. Kung titingnan natin dito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Hindi kasi ninyo naiintindihan yung mga bagay na inyong pinagsasabi. Kasi sa talatang ito, doon sa inumpisahan natin, hindi nyo naiintindihan ang talatang ito. Kasi kayo, ang inyong iniisip na kay Pedro, di ba? Sabi dito sa ibang salin, puntahan nga natin, no? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin yung pintuan ng Hades, kamatayan. Hindi mananaig. Kaya si Kristo hindi na natili doon sa libingan. Hindi na natiling namatay. Kaya, ang sabi ni Jesus, kung babalik natin doon sa talatang yun na ating binabasa, napakalinaw, no? Dito sa Apocalypse, ano? Malinaw na malinaw po yan para maintindihan natin. Kaya ang sabi niya, at ang nabubuhay. Ibig sabihin, hindi na nga siya mamamatay. Ibinangon ng Ama mula doon sa libingan. Naiintindihan mo? Sabi pa niya, at ako'y namatay. Tama naman, namatay. Pero 3 araw lamang. Nabuhay na muli sa 2 araw, di ba? At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. O yan. Bago sabihin mo kay Pedro, si Pedro'y patay. Paano nasa kanya ang susi? Pag-isipan ninyo, ang susi, ang may hawak ng mga susi, yan nakalagay. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Hindi ba't malinaw? Kaya itong tinatanong mo, na kung saan namamali ka sa diwa, ikaw ang nagiging suwael. Sa halip na ang ating Panginoong Kristo ang may hawak ng susi, sinabi mo na kay Apostol Pedro ibibigay ang susi. Hindi pwede ibigay sa kanya kasi may kamatayan si Pedro. Di ba't patay si Pedro? Yung mga apostol ngayon, gusto ninyo magkaroon kayo ng koneksyon sa patay. Wala po tayong koneksyon kapag patay ang isang bagay.
walang buhay. Si Kristo nananatiling buhay. Dapat may connection tayo kapag doon sa nabubuhay. Di ba't nagbigay ako ng halimbawa dati doon sa mga naipaliwanag ko? Kung may kamag-anak kang buhay, may connection ka. Pero yung kamag-anak mo, pag namatay na, wala ka ng connection. Di ba? Hindi mo mabibigyan ng kung anong bagay dahil hindi niya matatanggap. Ibigay mo man doon sa mga taong namatay, hindi naman nila matatanggap. Di ba? Kasi patay na nga, wala na. Yan ang tandaan ninyo. Mga kaibigan ko at mga kapatid, sa pananampalataya, naway ako'y na ganito yung aking pananatyaman kasi gusto kong diinan ang tamang diwa, tamang paliwanag. Kaya tama ho, kailangan na natin ngayon ng dikdikan sa pangangaral nang hindi manalo ang kasinungalingan. Manaig ang katotohanan na matatanim sa ating puso't isipan. Kapag pinanghawakan ninyo ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, magtatagumpay tayo sa mga ganitong nagpapaliwanag. Marami na ngayon na kung saan ay natabunan ang kanilang kaisipan sa kasinungalingan ng mga nangangaral ng mali. Ngayon, sinong namamali sa diwa? Sino ang mga maling aral? At sino yung sinasabi mo na suwail? Yan suwail ka. Di bumalik sa iyo, ikaw ang naging suwail, yung karapatan ng ating Panginoon Kristo, inalis mo. Ibinigay mo kay Pedro. Pagsisihan mo na yan. Kasi pag hindi mo yung pinagsisihan, mananagot ka sa anak ng Diyos, maging doon sa Ama. Sapagat amang ito ang hahatol doon sa mga taong matitigas ang puso, matitigas ang ulo. Ayaw nilang pakinggan ang aral ni Kristo. Okay na po ba yun? Salamat po sa inyong panahon at pakikinig sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Nadagdagan sana ang ating kaalaman sa patungkol dito sa mga pag-aaral po. Kaya salamat po doon sa mga nakaunawa. Please like and subscribe. I-share mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Okay? At ngayon, dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, kung gusto mo na maging tagasunod ni Kristo, pwede ka maglagay ng comment sa ating comment section. Tagasunod ako ni Jesus. Yun ang inyong ilagay. Okay? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, manatili po kayo sa aral ni Kristo. Sa Diyos po ang purihan at karangalan at kapangyarihan sa pangalan po ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo. To God be the glory. Hanggang sa muli po. Amen.